Alright, check muna ng ano, ng lisensya guys. Yun, nandito. Kala ko nalimutan ko eh. Pa-expired na tong motor natin ngayong ano. So ngayon nga pala ay March pa guys ha. March 28 kung di ako nagkakamali. March 28, and as always, ang upload nito guys ay ngayong April, di ba? Kasi madami tayong vlog at sunod-sunod na yan. Everyday may upload hanggang sa maubos yon. Tapos saka na ulit tayo every 2 days na upload, no? Dati kasi every 2 days tayo nag-upload guys. So sobrang dami nung i-upload natin ay ginawa ko na lang everyday hanggang sa maubos yon, no? So ngayon naman mga kawasak ay ano nga bang agenda natin? So hindi naman tayo maggagala ngayon or ano pa man. Tapos itong pa-expired na yung motor natin, ipaparehistro natin ito mamaya. Kahapon ay pinarehistro ko na to dun sa pinagpaparehistrohan ko dito sa Dasmariñas, no? Yung layasan lang din, no? Kay Ken dyan sa may Daska. So shout out sa Ken. Dyan ako lagi nagpaparehistro ng motor. Even yung kay ate na kotse na Bios is doon ko din pinarehistro. Ako din na nagparehistro noon last year 2023. 2024. So saglit lang, maganda doon. Kaso nga lang ngayon ay may bagong system ang LTO na dapat daw i-upload yung ating plate number. So ang hindi ko maintindihan is bakit ba tayo pang mga individual ang kailangan gumawa nun? Hindi ba pwedeng i-automatic na nilang i-upload yun? Kasi naka-register naman sa kanila eh, no? So kahapon ay pina-upload ko. Punta muna ako LTO, pina-upload ko doon. So uploaded na daw. Tapos minessage ko si Boss Ken. Pina-check ko kung uploaded na nga ba, kung lumalabas na sa system nila. So hindi pa daw. So pina-upload ko ulit. Hindi pa ako umalis na LTO nun. So sabi ulit na LTO, uploaded na yan boss. Nakadalawa na ako. Medyo galit pa nga eh, ang anak ng animal. Tapos minessage ko ulit si Boss Ken. Say Boss Ken, pa-check nga po ulit kasi twice na akong nagpa-upload. Okay na daw, uploaded na sa system ng LTO. Wala pa din. Ang ginawa ko, bumalik na ako dun kay Ken. Tapos chinek ulit nila, wala talaga. So sabi ko baka delay lang, baka pwedeng bukas na lang i-renew yung ating rehistro ng motor, no? So sabi sige, sino lang daw mag-check ngayong umaga kung pumasok na ba sa system yung aking plate number. So ngayon is unfortunately, sa hindi inaasahang pangyayari ay tumawag yung agency ko na kung pwede daw ako mag-report ngayon. Sir, pwede ka bang mag-report bukas para may papapirmahan lang ako at kailangan mong dokumento yun para mai-submit sa Japan. So yun, ngayon yung araw na yun. So ang mangyayari ay hindi ko ito marirehistro ngayong umaga, siguro mamayang hapon pagbalik ko, kasi along the way lang din naman yun. Kumbaga pagbalik ko dito sa Cavite is madadaanan ko lang yung Ken dyan sa may Daska, ano? So sa hindi nakakaalam, sa likod dyan ng Sabungan guys. So yan nga, ang agenda natin ngayon ay pumunta ng Makati sa ating layasan na tuloy sa ating agency. May pipirmahan daw tayo, ewan ko kung ano yun, pero payo ko lang sa inyo guys, kapag may ganyang pangyayari, may mga papapirmahan sa inyo sa agency, is much better dalhin nyo na lahat ng dokumento nyo. Katulad nung minsan, nagpirma lang ako ng kontrata pero hiningaan pa ako ulit ng resume. At least mabuti na lang at dala ko lahat ng dokumento ko kasi nandun na lahat, IDs, mga documents, yung mga government documents natin like SSS, Pag-ibig, PhilHealth, TIN number, yung ganon. Tapos yun, lahat ng IDs, tapos lahat ng dokumento ko na galing sa Japan, mga certificates, yan, nandun lahat. Kaya kada punta ko ng agency, kompleto naman yung ating mga dokumentong dala. Hindi na nga ako hiningan ng NBI eh. Hiningan ba ako? Parang hindi naman guys. Oo. Yung resume nga late ko na lang din na naibigay kasi late lang naman nila hiningi. So ganun lang. So kaya hindi tayo nakabiyahe ngayon. So sayang yung araw, no. Ngayon sana yung ano ko ng biyahe schedule. Kasi kahapon is Thursday, coding naman tayo. Kasi Thursday ay ginagawa ko din namang rest day, no? Pag tinatamad ako bumiyahe, tapos Sabado Linggo ay bumibiyahe naman tayo, ano? Kasi yun yung mas malakas. Grabe, sobrang traffic guys, oh. Kita mo alas 8 na, alas 8:15. Ay nako, sa Las Piñas pa lang tayo. Bacoor ba to or Las Piñas na? So ang ginawa ko ay nagmapa na ako. Nag-check ako ng ibang ruta na mas mapapabilis tayo guys, kasi hindi ko kabisado dyan sa C5 road. C5 road exit ba yun? Hindi ko alam. Basta hindi ko kabisado yan, kaya nag-ano ako. Yun kasi nasa isip kong mabilis na daan na I mean kakonti ang traffic kasi maluwag dun guys. Tapos yun, kaya nagmapa ako at tinignan ko kung saan ba tayo makakadaan
doon. So mas maganda doon dumaan kasi less traffic. Unlike dito sa Ginaldo Highway na to, ay nako, napaka traffic guys kanina pa, no? Hindi man na ako tumakbo na 50 dito eh. Kaya naghanap ako ng ibang ruta, ibang way para makarating agad ng maaga doon. Kasi ang init guys, sobra. Naka-rush guard ako niyan sa loob kasi tagos na tagos yung init kapag riding jersey lang ang ating suot. Kaya nag-rush guard sa loob kasi subok ko na yan eh. Pag nag-rides ako ng malayo at alam ko na katrika ng araw, that time wala akong rush guard sa loob. Sobrang hapdi. Nakaganto, riding jersey lang. Sobrang hapdi sa balat. Pero nung nagtry akong mag-rush guard, 'di ba yung rush guard is anti-UV, no? Tapos pinatungan ko din na riding jersey. Mainit pero hindi mo ramdam yung ng araw, yung sikat. Yung tama ng araw sa'yo, hindi mo ramdam, hindi mo mararamdaman sa balat mo na mahapdi gawa ng sikat ng araw, no? Tapos yun na lang, medyo iinit yung inyong katawan. Pero pag napaspas naman ng hangin is mabilis siyang mag cool down. Kaya ito lagi sinusuot ko kapag ang alis ko ay tanghali na nakamotor tayo. Kasi mahirap na mamaya sobrang init atakihin na lang tayo. Tsaka don't forget to bring water, na magbaon ng tubig na malamig sa inyong biyahe. Ako may baon lagi ako. Yan, ngayon may tumbler ako dito sa ilalim ng U-box natin para in case na mauhaw ako, para anytime, anywhere na mauhaw ako na gusto ko uminom is makakainom tayo, walang ano-ano. So delikado kasi dumaan din minsan dun sa C5 road kasi sobrang bibilis ng mga sasakyan, madami na aksidente dun. Yung mga napapasahero ko yun, nagkikwento sa akin kapag na pababa ako dyan sa Las Piñas, tapos napapadaan kami ng C5 road, talaga daw mga kaskasero ang mga dumadaan dun kasi nga syempre maluwag yung kalsada, kaya ayun, hindi sila hindi sila nagmiminar-minar basta-basta, no? Kaya pala guys, yung agency ko is Makupad. Pero yung dati kasi iba yung ibang tao yung nag-aasikaso sa amin. Pero same agency, pero ibang employee yung nag-a-assist sa amin doon. Nung una kong alis, mabilis siya. Alam niya yung gagawin, ina-update niya agad. Kung ano yung kailangan gawin, kung ano yung kailangan i-submit, kung ano yung mga dapat pirmahan. So mabilis siyang makapakiusapan, mabilis siyang kausap, nag-reply agad. Tapos hindi ka pababalik-balikan ng katulad nito. Pabalik-balik ka tayo sa agency, tapos ngayon pupunta tayo dun, paperma lang. Bakit hindi pa ginawa nung una nun? Pumirma ako ng kontrata para sabay-sabay na yan, no? So wala kasi hindi naman nila nararamdaman, hindi nararamdaman ng mga agency yan, yung ating mga hirap at pagod ng magpabalik-balik sa Metro Manila. Uy, Bilyar sipag pala to. Kaya sila ganun lang, kung sakaling may kailangan sa inyo, tawagan ka na lang. Ganun, hindi nila alam yung pagod ng mga OFW natin na magpabalik-balik sa agency. Kumbaga wala silang pakonsuelo. Okay lang yan, ang iniisip lang nila is kumita. Ganyan ang karamihan sa mga agency, ang iniisip lang ay yung kumita sila sa atin. So hindi ko naman sinasabi na wag kayong sa agency namin. Lahat naman ng agency yan is may kanya-kanyang pamamalakad kung paano nila isasaayos yung papel. At saka pinaka the best dyan is pagandahan na lang at pagalingan na lang ng mag-a-assist sa inyo. So sa akin, yung sa una kong alis, magaling, maayos, tapos hindi kami pabalik-balik basta-basta ng Manila. Mabilis siyang mapakiusapan, maayos siya kausap. Katulad nga nun, nasabi ko, pwede ba nung sa Quezon pa ako umuwi, napakalayo, kung pwede ba online na lang yan, i-print out na lang namin dito kung nasaan kami, tapos after namin i-print out, ipirmahan namin, tapos kung okay lang bang i-scan na lang, tapos i-send sa kanya. Pumapayag siya dati, ngayon naman di ko nagawa kasi parang iba yung vibes, ramdam mo naman yung tao kapag masungit o hindi EDSA medyo malawag ngayon Friday kasi ngayon guys, kaya alam mo na, medyo maluwag dyan sa EDSA. Pero for sure mamaya, mamayang uwian hapon, ay sigip na dyan guys. Sabagay everyday naman dyan sigip. Dahil minsan na lang tayo mag Manila guys, yung ibang kalsada is nalilimutan ko na ulit, pero wala namang problema dyan, basta may cellphone tayo, kahit malimutan natin yan is wala tayong problema. Buti na lang
sinasama yung panahon, no? Hindi siya ganun kaano. Kanina kasing madaling araw, parang umaambon, no? Buti nung mga bandang alas 6 na is tigil na. Yan, dito oh. Ay, ano to? Nininikit or naninigal ng parking. Tumatambay din kasi ako dyan dati nung nag-ano pa ako na Manila pa ako, no? Kasi sa sobrang daming nakapark na sasakyan, nakikiparking na lang din ako. Ewan ko kung may bayad dyan or wala, kasi hindi naman ako nagtatagal dyan ng isang oras eh. Siguro mga 30 minutes yan. Ganyan lang yung tinatagal ko dyan. Ganda nitong Staria na to. Parang mas gusto ko na tuloy ito kaysa sa Toyota, ano, Toyota Hiace. Itong Staria na to, pang mayaman ng datingan. Para siyang artista van guys, na ano, artista van na hindi ganong kalaki. Ano, parang maliit na artista van. So guys, nasa Makati na tayo. Ang ganda din ito, Nissan Urban. Urban ba to? So yan yung ano natin, oh, medical center natin guys, oh. Saint Rita na mukhang pera. Ay nako, ano ba na pagsasabi ko, sinisiraan ko na sila. So hindi, alos ganun naman lahat ng mga medical center. Talagang kailangan mo gumastos bago ka makaalis. Tama na ba itong dinadaan natin sa diretsyo na? Tama, ito na nga. Alam nyo guys, cash and carry yung lagi kong pinipin sa location. Kasi nga malapit siya sa cash and carry eh. So dati kasi hindi, ganda pala ng ating turn signal, oh. Kita nyo ba yan? Dati kasi nagpunta akong Nevica dyan sa ating agency. Yung naka-pin location dito is yung luma pang location ng Nevica, ano, which is pag dito kayo galing sa cash and carry is malayo. Tapos ngayon medyo malapit na siya sa cash and carry, ano, kaya ang pinipin ko na lang ngayon is cash and carry. Kasi alam ko na naman pagdating ng cash and carry is diretso lang ng konti. At yun na yung ating agency, ano. Buti hindi umulan ngayon, no? Buti pinagbigyan tayo ng panahon. Magko-commute sana ako kung uulan eh. Buti hindi ganun kasakit sa balat ngayon, or naka-rush guard lang talaga ako, kaya kaya di ko ramdam. So ito na ang cash and carry guys. So yan, oh. Yeah. Di ko malilimutan yan kasi diyan kami lagi nagpapa-develop ng picture eh, nagpapa-picture sa loob. Fujifilm ata yung ano dyan sa loob. Ewan ko, limot ko na. Tapos yung ating agency is dire-diretso lang, no? Pag galing kang Gilpuyat Avenue guys, dire-diretso lang dito. Medyo malayo din na. Pero hindi, nalalakad ko yan eh, yung cash and carry na yan, hanggang dun sa ano, sa agency ko. Saan ba yan? Sa kabila. Parang nagkotse na lang ako na, tapos diretso biyahe sana tayo. Sarado guys yung ano. Bukas na kaya sila? Mag-aalas 9 na eh, no? Sige, bukas pala tong kabila. So yan guys, ito yung aking agency. So dito muna ako. Mamaya na lang ulit guys, balikan ko kaya. So guys, 9:25 in the morning. Tapos saglit lang ako dyan guys. Before 9 nakarating na ako dyan, mga 8:50, 8:40 something, no? Pero kita mo, mga siguro 15 minutes lang ako nag-antay. Tapos yun, dumating na si ano, yung ano dyan, yung nag-aasikaso sa atin. Tama ba itong dinadaanan ko? So 15 minutes lang ako nag-antay. Tapos yun, dumating na. Uy, ganda ng mga sports car, oh. Ito pa, Audi, oh. Putang ina, sarap niyang hatawin. So wala pa ding 15 minutes. Pagkadating niya, binigay na agad sa akin yung papel. Binasa ko muna bago ko permahan. Yun, napirmahan na natin. Tapos okay na daw, pwede na ako umuwi. Tangin ang buhay yan, diba? Yung ganong abala guys, diba? Napaka ano. So parang gusto ko bumiyahe mamaya. Pag hindi ako napagod guys, bibiyahe ako mamaya. Then pag tinamad ako ay hindi na. Kasi pagbalik natin ng Dasma is magpaparehistro pa tayo itong ating motor. Pagkarehistro ay ano pa nga bang gagawin natin? Ayun, tingnan natin kung anong oras tayo matatapos. Kasi madali lang naman yun eh. Pero bukas kasi pa Manila ulit ako. Maaga akong pupunta kasi mamayang gabi ay flight ng kuya ko pabalik ng Pilipinas. So diretso siya ng condo niya. Sabi niya sa akin ay yung hipag niya daw ang susundo sa kanya, kasi kasama niya yung bianan niya pauwi galing Qatar, no? So nagbakasyon ulit doon yung bianan niya eh. Tapos bukas ko na lang daw siya puntahan doon sa condo niya sa may Taguig, may Acacia Estates. Doon ko siya pupuntahan guys. Then may ayusin lang ata siya sa ano eh, sa condo niya eh. May i-repair. Kasi sa pagkakarpintero guys is yung kuya ko magaling yun talaga. Sabi sa akin nung ate ko, ano, sa pagkakarpentry is magaling talaga si kuya. Kaya yung nandun ako sa Qatar, yung mga ilang mga divider, ilang mga cabinet doon, siya lang yung gumawa. Kunyari cabinet lang dong mga bata. So yun pala siguro yung namana niya kay tatay, kasi si tatay magaling din sa
carpentry sa pagkakarpentero, sa mga kahoy-kahoy. Kaya meron kaming furniture shop at dun pala yun pala yung skill ni tatay. So ang nakamana dun ay yung kapatid kong panganay at saka yung sinundang ko, si Kuya James. Ako negative. Gumawa nga ako dati ng bangkito, umaalog parang hindi ko pagkakatiwalaan na upan yun. So wala talaga. Ang naman ako sa kanya kay tatay is sa pagdadrive. Kasi sa pula ata nung nakilala siya ni inay, jeepney driver si tatay. May jeep sila dati, tapos namamasada sila dun sa may amin, no? So yun yung naman ako, yung pagdadrive. Kaya sa pool, elementary pa lang ako, napapag-drive niya na ako sa tricycle. Pero manubela lang kasi dati hindi ka naman abot pa yung preno at saka yung cambio. Kaya manubela lang, no? Pagkasama ko lang siya, yung pinapahawak niya ako manubela. Hanggang sa ayun, naabot ko na, nakapag-practice at putang na taxi to. Wow, sa gitna nagsakay. Astig, di ba? Hearts of Forgiveness, City of Dasmariñas, home of the Paru-Paru Festival. Welcome to Dasma, guys. So malapit na tayo, 680 meters guys, is nandun na tayo sa LTO dito. So minessage ko ulit si Boss Ken kung uploaded na ba yung aking plate number. Ang sabi ay hindi pa din daw. So wala tayong choice kundi dyan tayo magparehistro mismo sa LTO. Tayo na lang ang didiskarte kasi maaga pa naman, no? Mag-aalas 11 pa lang. Kaya siguro kaya natin yan hanggang alauna, no? Dito nga pala yan sa may Barangay Sabang, dito sa may Dasmariñas, Cavite, guys. Medyo tago siya pero may bayad yung entrance. Ayan, nasa yung sea oil. Katabi na sea oil yan kasi kagagaling ko lang dyan kahapon kita mo, parking fee 20 pesos. Tang inang business yan, mas malakas pa kumita yan kaysa sa mga business dito, yung mga nakatayong yan. Biro mo sa sa isang araw ilan yung pumapasok at lumalabas dito sa LTO na to, no? Ayan dito, hindi ko lang alam kung saan yung saan tayo magpaparehistro. So pagtanong ko na lang, motor vehicle registration na, ayun pala, step 1, magbayad sa cashier, ibigay sa emission ang resibo at hintayin tawagin. Step 3, ipasa sa insurance ang emission result at kunin ang insurance policy. Punta sa office motor vehicle inspection area. Okay, so sakit sa puwet. Nagbayad na tayo ng 900 pesos so sa emission daw ang sunod, guys. So kaya dyan bigat ng motor natin, emission number 70, gas. Dadalhin ko na, sir. Pa-upload mo itong plaka sa window E. Napa-upload ko na po ito kahapon Kahapon? Apo. O, diba? Nice one, nakapagpa-upload na tayo kahapon. Kaya diretso na tayo dito ngayon. Parang modus yun ng LTO na magpaano sa kanila magpa-emission, magpa-rehistro, no? Kasi usually sa mga na nagpapa-rehistro yung mga tao sa convenient. Okay na. Hindi mabubukas yan ng DPK. Ano yung mga yun? Mga inspection? Okay. Alright, guys, nandito tayo ngayon sa LTO, sa emission. Start ka na? Anong oras ka nagpa-upload kahapon? Ano oras ba yun? Alauna ata yun, o alas 2? Pa? Hindi mo pinarehistro? Hindi, kasi nagka-emergency ako kahapon kaya inuna ko lang yun para sakali nga. Diba? Dito na lang tayo. Ano kaya sa insurance to? Yun mga nag-inspection. Kala ko inspection din yun Inalis ko nga Sa'yo, tawo. May nakano dito dati. Oo. Nabangga. Baka naman pwede na yan. May ilaw naman ata Oo, pwede na yan. Makapagawa ka pa. Ayan. Pero pag buhay yung ilaw, meron din, pwede yan. Functional pala ayun, palpak.
Di nagana yung stoplight, yung headlight tsaka stoplight niya. Headlight at taillight. Buhay, baka madrainan ako ng battery eh. 2 years na kasi to, di pa ako nagpapalit. Eh wala tong kicker. Ha? Saya? Magkano yung ganun pang motor? Ha? 1.3. Kamahal. Oh. Eh, yung Bayway, nasa 1.3, 1.2, 1.5. Pero the best yung Amarone. Oo, maganda ako. Ganun yung ano nung kotse ni ate ko eh. Oh, kaliwa. Kanan. Preno. Oh. Kaliwa. Headlight. High, low. Oh. Okay, tara na. Boss, tapos na kami. Bango ng ulam, no? Ay, pakita mo. Lagay mo motor mo dyan. Restart pa, sir? Signal. Ay, bawal yan. Ha? Signal. Ano yun eh, yung ilaw na LED na gumaganyan na, kahit di mo lagay dyan, gumaganyan na yan. Kabila. Pagka mo na lang yan ha. Kabila. Headlight, gusto mo ilaw. Hello. Pagka mo. Hello. Kapag mo lang kabay. Ayan. Hello. Busina. Kabila. Headlight, kaliwa. Kaliwa, kanan. Parang sa kaliwa. Bitaw. Kanan. Bitaw. Ulitin natin ha. Wala akong brake light. Parang sa kaliwa. Okay kaya? Bitaw. Wala akong brake light. Right 10. Paas mo muna yan. Parang sa kamay. Bitaw. Parang sa kaliwa. Bitaw. Kanan. Alam mo, malakas na. Hindi mo na mamasa malakas na. Kasi basic mo nakauna. Baka doon sa ano mo. Oo, galaw-galawin mo lang yan. Ano kasi ako, nagpalit ako ng brake pad eh. Baka sa switch lang yan eh. Mapapacheck up mo paano. Sakap sa switch. Nga, parada ko lang da. So may naano pa tayong isa. Naipit lang na. So guys, parking. Tapos na tayo sa inspection. Okay na, then babayad na lang tayo mamaya. Then yan, good to go na tayo. So guys, kuwawa naman yung isa oh. Naka-stoplight na siya talaga. Sayang naman. So mamaya na lang ulit guys. Dito tayo sa loob eh. Dito tayo makapag-helmet. So yan guys, ang total gastos natin ay 1,900 plus 531 equals to 1,431. Oh, di ba? Yan lang. Pero kapag nagpaayos ako dun, siguro 1,800 ata magagastos ko or 1,600. Konti lang din naman ang diferensya guys. So dito may bayad, edi palagay mo na 1,450. Oh yan, 20. 1,450 guys para sa bagong rehistro. Pero depende na yan kung nasaan kayo. Kasi dito may bayad yung entrance, parking. Kaya binayadan natin ng 20. So hanggang dito na lang guys. Dalawa na naman ang ating nagawa ngayong maghapon. Ang pumirma ng mga ibang dokumento sa papunta natin Japan, documents papuntang Japan, at magparehistro ng ating motor. So doon sana sa pinagpaparehistrohan ko, doon ko dadalhin. Kaso nga lang is hindi pa daw uploaded. Ang maganda lang kasi doon is napakabilis at uupo ka na lang, marerehistro na yung motor mo. Kasi sila na mismo yung mag-a-assist sa'yo. Sila kukunin na nila yung susi o RCR mo, tapos magbabayad ka na lang doon. So sila na bahala sa lahat. Nakaupo ka lang, pwede ka magkape, pwede kang magtubig doon sa kinaupuan mo. Yan nga lang, hindi naman air condition, no? So wala man tayong problema doon. So sunod nating pagkakagastusan sa motor ay gulong. Kasi kalbo na yung gulong natin at di ko alam kung kailan tayo makakabili ng panibagong gulong. So sana makalisa tayo agad sa lalong madaling panahon kasi ayoko na mag-grab. Lalo pag matumal, ang dami kong naiisip, no? So yan, tapos na tayo sa motor. Ang rehistro pala, ang sunod ko na lang na poproblemahin ay gulong tsaka CVT ng ating motor na ipapalinis ko kasi siguro may 1 taon na ba to? Ay hindi pa, ano ba ngayon? Wala pa, siguro mga 5 months na to or 4 months na hindi ko na napapalinisan ang CVT. So para ma-check na din kung may damage na ba kasi 17 KO doon na to. Kung okay pa ba yung belt saka yung mga parts niya sa CVT. Hindi lang basta linis at i-check na din. So CVT at gulong yung next natin sa motor natin. So maybe ngayong katapusan ng April
natin magawa yun kasi bihira lang din naman magamit to. Ang gusto ko din naman is bago ako umalis is nasa kondisyon tong ating motor para alam mo yan, kahit gamit-gamitin nila nung bayaw ko o kaya ng ate ko is wala namang problema, no? Kailangan lang natin i-maintain. So yan lang, ride safe always and peace out. Uy, butas. Bye bye.